probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa. Oh, shit! At dahil sa mga issue na yan, administrasyon ni Marcos Jr. palubog na ayon sa isang political analyst. Wala ng barbed fence, trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos resigned. Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di umano'y pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. Pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. At eto na nga mga kababayan, buong gobyerno ni Marcos Jr. hanggang ngayon ay kurap pa rin maliban kay Vice President Sara Duterte ayon yan kay Congressman Leviste. Natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion, baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Naka? Nakakalungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice-presidente meron din. Kaya nga. Si Vice Presidente pa wala. Ay! At sa kabila ng kontrobersiya sa korupsyon, hindi pa rin sila tumitigil sa insertions. 2026 budget, mayroon pa ring isinisingit. May sinisingit pa rin ang DPWH sa kanilang budget na mga may mga insertions pa rin na ginagawa. Alam mo, hindi ko talaga mag-gets bakit nagagawa pa rin. Di ba nakatutok na ngayong atensyon natin doon? Di ba dapat we should make sure na wala na yung mga insertion? Bakit ang sabi nyo nakakasingit pa rin ng mga ganyan, Congressman? Pag-uusapan po natin lahat ng yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para labanan ang mga kawatan at ang mga tiwali na nagpapahirap sa mga Pilipino at sa ating bansang minamahal. Handa na ba kayo magbakbakan sa ating mga panibagong balita? Abay, kung handa na kayo, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at syempre, mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. At maraming salamat sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta kay Master Judea at sa Banateros. So, maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay. At syempre, sa mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel. Oo. Ayan, padami tayo ng padami. Sa kabila po ng mga paninira sa atin, sa mga Duterte supporters, sa mga vloggers ng Duterte, abay patuloy pa rin tayong tumatayo, patuloy pa rin tayong tumitindig, patuloy pa rin tayong lumalaban. Oo. Kahit wala sa kapangyarihan ang ating mga sinusuportahan, hindi tayo magpapatinag, na ilabas ang ating hinaing, ilabas ang ating opinyon, at ilabas ang ating pagkadismaya sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan. Okay. Pero mga kababayan, hindi natin makikakaila, marami po na mga baklang nagpapapansin sa Banateros. Marami mga bakla na nagpapapansin sa atin, sa Banateros. Alam nyo, mga kababayan, mga Banateros, wala na po tayo dyan. Hindi namin papansinin yan. Tapos na tayo sa yugto ng pagbablog na ganyan. Andito na tayo sa tunay na issue na kailangang masolusyonan. Hindi ba? Dito tayo sa tunay na issue. Doon tayo sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba? Well, hindi naman nila kayang tibagin, okay? Ang Banateros. Noon pa sinusubukan po nila na tibagin pero hindi naman umubra. Ang siste kasi dito, hindi nila kayang ipagtanggol ang mga amo nila sa facts, kaya dadaanin nila yan sa mga ad hominem and all that, sa mga kukutsain nila si Sir Jack, kukutsain nila lahat ng Banateros. Wala na yan. Hindi na po tatalab yan. Pasensya na, pero hindi na po tatalab yan. Lumang-lumang estilo na yan, wala na yan. Hindi na yan. Kahit hindi na dumadapo sa balat namin yan eh. Oo. Diba?
Oo, doon tayo sa tunay na issue. Okay, tapos na tayo dyan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, mga presidente na, congressman, mga ganyan, mga vloggers na bakla. Wala yan, oo, wala na. Oo, kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang bungkal nila, kahit ano pang topic nila, saan man sa parte ng katawan namin, hindi na namin sila liliunin. Wala na tayo doon. Okay? Pasensya na ha? Oo. O, eto na tayo. Sa tunay na issue, mga kababayan. Hindi pambaklang issue. Okay? Oo. So, yung bakla, ano natin yan? Expression na natin yan. Pero, the respect, to the LGBT always remains. Diba? Kasi may mga, ang respeto kasi, may binabagayan yan. So, meron din mga bakla na hindi ka respeto. Meron din mga bakla na ka respeto. At nire-respeto natin yan. Okay? Lahat ng Pilipino sa buong mundo, lalo-lalo sa Pilipinas, may karapatan yan, di ba? May karapatan. Huwag lang yung mga tinatawag ni Sir Jack na mga baklang kanal. Oo. Yung mga walang hiya. Oo. Yung mga walang modo. Yung sila mismo ang sumisira sa sarili nila. Yun, kasalanan nila yun. Hindi na natin kasalanan yun. Okay? At ito, araw-araw, mga kababayan, palala po ng palala ang ating mga pinag-uusapan sa mundo ng politika dahil walang kasawa-sawa ang mga buhaya sa pangangawat sa pera ng ating bansa. Unahin po muna natin itong isiniwalat ni Congressman Leviste na hanggang ngayon ay meron pa daw di umanong nangyayaring korupsyon, nangyayaring insertion, pagsisingit sa mga pondo na dahilan para tambayan ng mga kongresista itong unprogrammed funds. Oo. Mayroon pa din daw umanong mga insertion sa 2026 budget. Abay, gutom pa rin pala ang mga buhaya. Pero ang sabi nga nila, huwag na tayo magtaka dahil ang mga buhaya, hindi po yan nabubusog. Utang ina, mga buhaya talaga. Oo. So ito, mga kababayan, panoorin po natin ang video at ang pagsisiwalat ni Kong Leviste. O eto na, stand by. Sabi mo na may sinisingit pa rin ang DPWH sa kanilang budget na mga may mga insertions pa rin na ginagawa. Alam mo, hindi ko talaga magets bakit nagagawa pa rin. Di ba nakatutok na ngayong atensyon natin doon? Di ba dapat we should make sure na wala na yung mga insertion? Bakit ang sabi nyo nakakasingit pa rin ng mga ganyan, Congressman? Nako? Ang unang point ko po, Sir Alvin, ay lahat ng mga project sa National Expenditure Program ay may proponent. Ito po ay akala natin mga planning engineer ng DPWH, pero sa katunayan po, mga listahan din ng mga politiko o mga kontraktor o mga iba pang mga pribadong individual ang mga projects na ito. At may database ang DPWH sa kanilang central office kung sino ang nagpasa ng mga listahan na naglalaman ng mga proyektong ito, at ang hinihiling ng namin ay ilabas ng DPWH sa publiko ang mga proponent ng bawat isa sa mga proyektong ito. Ang isa din sa hindi nalalaman ng marami ay meron allocable at non-allocable budget. At ang allocable budget ay 401 billion pesos para sa 254 congressional districts. At ang non-allocable, ang budget in excess of the 401 billion na ang iba namang mga proponent ang nagpapasok. At bawat isa sa mga line items sa budget na ito ay may sari-sariling proponent. Yung non-allocable naman po ay minsan yung leadership ang proponent. Nako po, yan ang sinasabi natin, mga kababayan. So, yung allocable po, yan po yung sinasabi natin na pag ginasta nila, may paper trail. Itong non-allocable naman, ito yung mga insertion na isinisingit-singit ng kung sino-sino mga kongresista. Kung matatandaan natin, nung nakaraan, ibinunyag po ni Saldico na si Congressman Sandro Marcos ay mayroong insertions. So, ang ibig sabihin po nito, ni Congressman Leviste, ay lahat po, halos lahat po ng nasa gobyerno ni Marcos Jr. ay mayroong insertions, maliban na lang kay BP Sara Duterte. Ganun po kalala ang korupsyon sa Pilipinas. So, sa kabila po nito na istorya, kontrobersiya dito sa korupsyon sa Pilipinas, ay nagagawa pa rin po nilang mag-insert. At ang sabi po nila, doon sa mga pahayag nila ng mga nauna na, hindi na daw papayagan itong mga insertions. Pero dito sa 2026 budget na ipinapasa, nakita po na mayroon pa rin pong mga insertions. So, ibig sabihin, mga kababayan, patuloy na binubudol ang mga Pilipino sa pamamagitan ng matatamis na salita, pero iba po ang kanilang ginagawa.
Oo. So, niloloko po tayo. Sasabihan tayo na wala ng korupsyon sa 2026, pero ano ito na sinasabi ni Congressman Leviste? Pakinggan natin ang kanyang mga pasabog. My point is that it's a very formal and well-documented system that is in a spreadsheet in the DPWH Central Office. Parang sindikato talaga ang dating, Kung. Kung nakalagay talaga doon, magkano ang porsyento nino? Opo, kasi sa daming mga proyekto sa DPWH, paano mo malalaman sino ang pwedeng pumili ng contractor, di ba? Ang katotohanan po kasi, sa mga projects na ito, hindi nga dumadaan sa bidding, di ba? Kaya sino ang pumipili ng winning bidder? Yung proponent. At ayon sa database na nasa DPWH Central Office, binababa sa district engineering offices. Si congressman ito, si undersecretary ito, sila po ang pwedeng magbigay ng winning bidder na i-implement ng Bids and Awards Committee. At ito po ay ayon din sa aking karanasan dahil nung ako po ay bagong congressman, ang district engineer ng aking distrito ay nagbigay sa akin ng listahan through my staff ng 4 bidding na mga projects. At sa tabi ng bawat pangalan ng mga proyekto, meron pong proponent at meron pa nga iilan sa mga proponents na ito na meron na pong nakalagay na winning bidder nila bago pa ang bidding. Nako po, yan ang problema natin mga kababayan. Oo. Kunyari, magkakaroon ng bidding sa mga proyektong gagawin ng gobyerno, pero bago pa man mangyari ang bidding na yan, ay luto na po ang asfalto. Oo. Kahit magkaroon pa ng bidding, kahit daan-daang kumpanya o kontraktor pa ang sumali sa bidding na yan, ay wala nang kwenta. Dahil umpisa pa lang, hindi pa nangyayari, may nanalo na. Ganon po kalala. Ganon po kalala ang korupsyon sa Pilipinas. So sila ang pumipili, kunyari dumaan sa tamang proseso, pero ang totoo, binaliko at binaliktad nila ang proseso. Okay. Oo. So, akala natin matatapos na dahil lumitaw ang kontrobersiya, may mga nag-credit grab na, ako ang nag-imbestiga, ako ang nanguna sa pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control project. Putang ina. Kasabwat ka, walang hiya ka. Ikaw ang gusto naming makita na humahawak ng rehas. Kung alam mo na kung sino kayo. Kayo na mga mastermind. Kayo ang gusto naming makita na nasa oblo. Huwag nyo kaming pinaglololoko. You've seen the list, Congressman. One last, alas 7 na kasi. You've seen the list. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Ay! Takot! Oo, yan ang tawag dyan. Oo. Takot na pangalanan kasi nga mas mataas sa kanila. Sino ba ang mas mataas sa DPWH? Oo. Sino ba mas mataas dyan? Sabihin na natin, kongresista, senators, vice president, at siyempre president. Okay. Sila po ang mga matataas dyan. Kasi kung matatandaan natin, wala namang mayor na mga nasasangkot dito. Kasi kontrolado nga nila yung LGU Magmumula yan sa mga congressman, stop na yan dyan. At yung mayor, maswerte ka kung maaambunan ka kung ikaw ay mayor. Kasi ang nagdi-decide niya, itong mga kongresista, mga buwaya, na makakapal ang balat na hindi na tinatablan kahit kurut-kurutin mo pa. Diba? Kasi makakapal na talaga yung balat nila. Sinan mo base dito sa mga statement ni Congressman Leviste, hanggang ngayon, sumusubok pa rin sila. Sumusubok pa rin sila. Pero tandaan natin, wala na si Saldico dito. Wala na si Saldico, pero nagkakaroon pa rin ng insertions. Tuloy mo, Leandro Leviste, banatan mo. Siguro po buong gobyerno may insertions sa DPWH net. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice presidente meron din. Kaya nga. Si vice presidente po wala. Ay!
Aray ko. Aray ko po. Si Vice Presidente, walang insertion. Palakpakan natin. Paano nga naman magkakaroon ng insertion si VP Sara Duterte? Kalaban nila sa politika yan, eh. Di ba? Hindi. Ginigipit nga yung budget ng Office of the Vice President, di ba? Paano magkakaroon ng insertion yan? Pero maganda yan, walang problema. At kahit paano, alam natin na malinis, ang Office of the Vice President. So, congratulations, Ma'am Sara. Oo, Vice President. Congratulations, and we are proud of you as your supporter, as a Duterte supporter ng iyong tatay. Proud kami sa iyo dahil hindi ka kasama dito sa mga sindikato na ito. Okay? Tuloy mo. Kong Leandro. Okay. Si Presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi... Ay! Hindi ko po masagot ang inyong tanong. Ano kaya ibig sabihin yan? Doon sa... si VP Sara meron? Oo. Tinanong pa siya, di ba, ni El Chico? Alben El Chico, kung si VP Sara Duterte ba ay merong insertions. Napakabilis ng sagot ni Kong Livisti. Si VP Sara wala. Oo. Di ba? Pero, nung tinanong siya kung si Presidente ba ay meron, ano sagot niya? Hindi ko po masagot yan. Oo. Pero kung wala talaga, sasabihin niya, wala po si Presidente. Kasi sinabi nga niya na wala si VP Sara Duterte. Pero, Presidente, putang ina, mukhang meron meron na naman! Natuloy! Ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Hindi, pero kung hindi ilalabas yan, ilalabas mo ba? Baka kung hihilingin nila na ilabas ko. Okay. Nako po, yan ang problema. Kaya hirap na hirap silang ilabas kung sino ang mga tiwali dahil parang natatakot po sila. Nananawagan po kami kay Secretary Vince Dizon. Kung talagang ikaw po ay matuwid, ilabas na natin yung mga listahan na yan. Kung sino ang mga nag-i-insert pa rin dyan. Di ba? Kung hindi naman, pasinungalingan po ninyo ang sinasabi ni Congressman Leandro Leviste. Kasi meron siyang listahan eh. Ang system nito, Secretary Dizon, kapag ang naglabas dyan ay si Congressman Leandro Leviste, pati ikaw dyan mapuputukan. Alam mo kung bakit? Lalabas dyan, kasabwat ka, nakikinabang ka, or takot ka. Yun lang yun. Grabe, no? Parang wala po silang kasawa-sawa sa pagnanakaw sa gobyerno, no? Okay? Ito po ay nangangahulugan po na hindi po si Saldi ko yung mastermind sa nakawan dahil kahit wala na nga siya, may insertions pa rin sa pondo ng gobyerno. At sa puntong ito, mga kababayan, dapat magalit ang mga Pilipino. Magalit ang Pilipino sa pagnanakaw dito sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil paulit-ulit tayo tinatarantado, paulit-ulit tayo ginagago, paulit-ulit po tayo niloloko, paulit-ulit po tayo ninanakawan. Pero, yung ginagawa nila, kung mapapansin ninyo, isinisisi nila sa ibang tao. At kung mapapansin ninyo, napakatagal ng investigasyon. Bakit? Hindi nyo na ba alam kung paano iiwas ang mga amo ninyo sa kontrobersiya na ito? Diba? Kasi pagka ganyan pag may iniiwasan ka, halimbawa, kunyari, ikaw dadaan ka sa isang kalsada. Yung kaaway mo or yung pinag-uutangan mo nandun sa bandang dulo. Siyempre, iiwasan mo ngayon yan. Sa pag-iwas mo, hindi ka makakatawid sa kalsada dahil umiiwas ka. Hindi ka makakarating sa paroroonan mo dahil iniiwasan mo yung pinagkakautangan mo diyan sa gitna ng kalsada. Ang mangyayari, delayed ka. Madidelay ka kung ano man dapat ang pupuntahan, kung saan ka man dapat pupunta, kung ano naman dapat ang gagawin mo dahil may humaharang sa'yo. May nag-hold back sa'yo. Diba? Para hindi mo idiretso ang paglalakad mo. Ganon din sa investigasyon. Diba? Kapag may iniiwasan ka, magtatagal ka talaga dyan. Mag-iisip ka kung anong paraan, kung saan ka dadaan, kung papaano ka makakalusot nang hindi ka makikita
ng pinagtataguan mo. Yan. Kaya napakatagal. Napakatagal ng investigasyon at hanggang ngayon, yung mga bulati pa rin, I'm sorry sa mga kumakain, pasintabi, yung mga dilis lang ang nahuhuli. Dilis. Kasi iniiwas nila doon sa mga malalaking isda. Sa pag-iwas nila doon sa mga malalaking isda, hindi na nila alam kung saan sila dadaan, lalong tumatagal ang imbestigahan. Di ba? Oh. So, ibig sabihin dito, mga kababayan, ito ay patunay na hindi si Saldico ang mastermind. Kasi wala na si Saldico, meron pa rin nangyayaring insertion. Pero hindi ko po dito inaabsuelto si Saldico, dahil nagpagamit siya sa mga demonyong ito at hindi rin ako naniniwala na wala siyang nakuha dahil maliwanag na kasabwat siya. Kasabwat po siya. Ito, kanya-kanya na po ito, laglagan na po kasi ito, kanya-kanya na silang linis ng pangalan. Kaya lahat ng po pwede nilang gawin para malinis ang kanilang pangalan, gagawin po nila yan. Sa Marcos side naman, Romualdez, kalaban nila Saldico. Si Saldico will do his best to clean his name. And the government or Marcos administration will do their best to clear their name as well. Kaya, eto, magbabatuhan sila ng magbabatuhan hanggat silang lahat ay magsilaglagan at ang maiiwan ang mga Pilipinong walang kinalaman at yun ang mapapalautan ng utang ng mga kagawa nilang pagnanakaw. Pilipino ang maghihirap, Pilipino ang magbabayad. Ayan. So magkakasabwat po sila dyan. Saldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., wala pong question dyan. Hindi na po dito question kung sino, kung magkano. Ang maliwanag dito, infested na po ng mga kurap, mga buhayang politiko ang administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ay naaayon mismo kung sususugan natin ang sinabi ni Congressman Libiste at may listahan siya patungkol dito. At may bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, ilagay po natin sa ating listahan at hihintayin natin na ilabas, it's either ng DPWH or ni Congressman Libiste ang listahan na ito. Marami na po tayong hinihintay at hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Naghihintay pa rin po tayo na ang dapat sana nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. na nakukulong yung mga mastermind. Yan po dapat ang may mangyari. Yung makulong ang tunay na may sala. Pero ang tanong nga dito, marami nagtatanong, may aasahan po ba tayo sa administrasyon na ito? Na imbis na unahin ang malalaking issue na may kinalaman sa buhay ng milyong-milyong Pilipino, inuuna pa nila. Inuuna pa nila ang pagpapabagsak at pagpapatahimik sa kanilang mga kritiko tulad po nito. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay. Testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential. Ito ang gusto ko, mga kababayan. Palakpakan natin si Kiko Barsaga. So, ito, nagpapakita lang ito, mga kababayan, na mas baybayag pa yung 26 anyos, 23 or 26, if I'm not mistaken. That's his age, no? Nasa 20s pa lang siya. Pero makikita mo sa mga galaw niya, sa mga pananalita niya, na may bayag talaga siya. Hindi katulad nito, itong mga veterano diyan sa Kongreso, hindi ko alam kung takot ba sila o kasama sila sa sistema. Pero sabi nga ni Kong Libiste, buong gobyerno. Kurap. So ito, si Kiko Barsaga, lahat ginawa na sa kanya, ipapakulong siya, tatanggalin siya bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines, or Navy, Marines, pero hindi siya tumititigil. Pinaninindigan niya kung ano ang pinaniniwalaan niya.
Hanggang sa ito, pinagtutulungan na nga siya, pinapatayan siya ng mikropono, pero hindi siya nagpapatinag. Yan ang tunay na lalaki. Tuling-tuli ka, Kiko Barsaga. Sequential in relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It It took the deaths and imprisonment Point of of order, hundreds Mr. Speaker. of thousands Yeah, pinapatigil siya. to bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. My Speaker. punishment is only Ayan the na. beginning of our fight against the Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Pinatayan ng mic, oh. Mr. Bastos, Speaker, no? point of order. Honorable JC Barsaga is JC. Mr. Abalos Speaker, is hereby recognized. Mr. Speaker, may I be recognized? Puta, nagka-utal-utal na sila, no? Hindi nila alam kung paano nila aapulahin si Kiko Barsaga, eh. Kasi mapapagalitan sila ng amo nila. Ba't di nyo pinigil? Yung pagsasalita ni Barsaga, narinig tuloy ng buong mundo na kurap tayo. Di ba? Paulit-ulit na naririnig ng taong bayan yan, na kurap tayo, hindi yung malang pinigilan. Kaya ayon, to the rescue ang mga animal na buhaya. The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the Sino to? adoption of the committee report and Sino call to, the roll of putang members ina to? for nominal voting. Mr. Speaker, Kurap din ba to? Mr. Speaker, I just yielded to the Honorable Barsaga. The floor is mine. But Mr. Speaker, I have a Ayan. So, si Congressman Tobit Yanco he's trying to resolve the issue. Parang ayaw niyang mangyari na suspendihin ng 60 days si Barsaga. Pero, putang ina, sino ba naman ang mananalo diyan? 200 na buhaya, kontra sa 100 buhaya, sa 10 buhaya. Lahat yan hindi ata buhaya, no? Buhaya, saka kaiman, kaiman na lang. Mga buhaya, 200 mahigit na buhaya kontra sa 5 kaiman. Yung mga hindi talaga totoong buhaya. Kaya mananalo yung buhaya. Eto na, binasahan ng sakdal si Kiko Barsaga, pero gumingiti pa rin siya. point of order. Majority. Okay. Point of order. Okay, ano? 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions. The findings and recommendation contained in committee report number 28 are hereby adopted. So, yon mga kapatid. Sa puntong ito, binibigyan po ng 60-day suspension si Kiko Barsaga. At wala po yung sweldo. Wala po yung sweldo dahil sa pagsasabi niya kung ano nasa loob niya, sa pagsasabi kung ano ang hinaing niya at hindi niya nagugustuhan sa Marcos administration. Ito yung sinasabi ko sa vlog ko lagi, eh. Vlog natin kahapon, sinabi ko ito, na kapag kumontra ka sa kanila, lalo na pag ikaw ay nasa loob ng politika, may kalalagyan ka. Marami na pong beses na nangyari po ito sa administrasyon ni Marcos Jr. Pag politiko ka, kumontra ka sa kanila, hindi ka umayon sa kagustuhan nila, pag-iinitan ka. Pero dito sa pagkakataong ito si Barsaga hindi patinag. Salamat sa paninindigan mo, Congressman Barsaga. Tunay na tunay, tuling-tuli ka, palakpakan natin. So ganito na po ang kalagayan ng tunay na politika sa ating bansa, no? Nagkakampi-kampihan, kahit mali, kinakampihan, kahit pagtama naman, ginagawa nilang mali para ma-justify at may pagtanggol nila yung kanilang amo na nagbibigay sa kanila ng limpak-limpak na salapi. Diba? Napakadumi po, maling-mali, nakakarima rin ang politika sa Pilipinas. Kung sino pa ang nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung napaparusahan. Kung sino ang gumagawa ng tama, sila yung pinag-iinitan. Ang saklap ng sinapit mo, Pilipinas, sa kamay ng mga mandurugas. Walang hiya talaga. Kung ganito po ang sistema sa ating bansa, wala pong mangyayari. Isipin nyo na lang, 3 taon pa tayong ganito. 3 taon pang maghahari ang mga demonyo. Buti na lang, meron pang mga natitirang matitinong politiko katulad ni Barsaga, katulad ni Leandro Leviste, at katulad nito ni Congressman
Marcoleta. Eto, pakinggan natin, tama ba siya? Ang boto ko ay no. Hindi dahil perfecto si Congressman Libiste pala, Barzaga. sorry. Pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Sa sobrang dami ng magnanakaw sa Kongreso, mga babaero sa Kongreso, mga sugarol sa Kongreso na nararapat na bigyan ng Ethics Committee ng kaparusahan, pero ang binigyan nila ng kaparusahan, yung nagsasalita lang ng kanyang saloobin. Pero yung may mga kabit, mga manglima-lima yung kabit, yung nagkakasino, yung nagnanakaw sa gobyerno, yung mga palaging absent, hindi nila pinaparusahan. Ang pinaparusahan nila, yung mga nagsasalita kasi nasasaktan sila, nasasaktan ang mga amo nilang mga buwaya, mga demonyong walang hiya, magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Yan. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Nako! Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Naku po! Sino kaya itong pinatatamaan ni Congressman Libiste? Oo. Puta, nakakahiya. Nandyan daw Nandyan daw sa loob ng Kongreso. Kung ako, lulubog ako sa kinauupuan ko pagka ganyan Sa sobrang hiya, lulubog ako sa kinauupuan ko dyan. Pero itong mga buhaya na ito, wala. Patay Malaysia ang mga putang ina. Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom. Samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Nako po, mahiya naman tayo. Oy, putya, mukhang tinatalo kayo ng mga bagitong kongresista. Mukhang mas matatalino pa sa inyo ang mga bagitong kongresista. Oo, sa bagay, itong mga luma at mga veteranong nandyan sa Kongreso, nilamo na ito ng sistema, mga putang ina. Oo. Abay, dapat talaga silang mahiya, mga kababayan. Dapat silang mahiya dito sa mga batang kongresista na marunong mag-isip, marunong lumugar, at marunong tumingin kung ano ang tama at mali. Di ba? Dapat itong matatagal na dyan sa Kongreso, na dapat sila yung nagiging ehemplo. Pero mukhang nabaliktad. Nabaliktad ata talaga dahil baliktad na ata talaga mundo sa pamumuno ni Marcos Jr. Mas magagaling pa yung mga bago kaysa doon sa veterano. So nakikita natin, mas may alam pa itong mga bago kung paano nila i-execute ang kanilang trabaho kaysa dito sa mga veterano na mga hunyango na ito. Alam nila kung saan sila lulugar at alam nila kung ano yung tama at mali. Naalala nyo kanina, may sinasabi si Kong Libiste na kasamahan nila na andyan sa Kongreso habang nagsasalita siya na involved sa bilyon-bilyong korupsyon sa pagbili ng mga proyekto, pagbebenta ng mga proyekto, pero mas inuna pa ang pagsasalita lang ni Barzaga. At itong kongresista na tinutukoy ni Kong Leandro Libiste, ito po ay isa sa mga pumirma na patawa ng 60-day suspension si Kiko Barzaga.
Pero sino nga ba ang pinatatamaan ni Kong Libiste? Eh, di alamin natin kung sino ito eh. Ete. Tuloy. Javier Miguel. Hop. Hop. Inisnab. Inisnab. Oo. Inisnab si Congressman Libiste. Ito po kaya yung tinutukoy niya? Ito po kaya ang tinutukoy niyang congressman na sangkot sa bilyong-bilyong korupsyon at pagbibenta ng proyekto? Ng gobyerno? Oo. Tingnan natin kung ito ba talaga. Tingnan nyo. Tumitingin-tingin pa eh. Cagas. Calderon. Calixto. Piko na piko eh, no? Alatang piko na piko, no? Si Kong Leandro, eh, no? Kahawig to ni ano, eh, no? Si Leandro Libiste, medyo may hawig siya kay, sa anak ni Yorme. Pangalan nito. Si Joaquin Dumagoso. Oo, may hawig siya ng konti, eh. Pero piko na piko yung kongresistang, buhaya, oh. Castro. Cayton. Celeste. Sendan. Ceniza. Yan, piko na piko, eh. Chugalaw. Puta, nanuyo yung lalamunan, Biglang uminom ng kape, eh. Sa sobrang buwisit niya sa sinabi ni Kong Libiste, eh. Mukhang natuyuan ata na lalamunan, yan, Juanco Jaime Eduardo Mar. Juanco Mar. Corbett. Patay mali siya, patay na. Buto nakaka-insulto yan, Inaasar pa siya ni Kong Libiste, tinititigan pa siya sa mukha, Tinititigan pa siya sa mukha, Ganyan talaga. Pag ikaw malinis ka, kaya mong titigan ng face-to-face ang isang buhaya. Malinis ka, Tingnan mo, hindi makatitig kay Kong Libiste, Ito, sino tong katabi na to? Congressman din yan, pero mukhang nakikinig siya sa usapan ng dalawa. Tapos lumilingon-lingon siya, di ba? Na para bagang kinukumpirma niya kung yung sinasabi ni Kong Libiste kay Garjola. Edwin Garjola nagbebenta ng proyekto ng gobyerno. Ayan. Plaza. Ayan, kunyari, Divinencia. Defensor. Tegama. Del Mar. De Los Angeles. Yan po si Garjola. Nakadali mo si Yan po si Garjola, mga kababayan. Congressman Edwin Garjola na tinugari ang Top Contractors. Top Contractors. At kilala po itong hayop na to sa pagbebenta ng proyekto. Pagbebenta ng proyekto mula pa sa panahon ni Gloria Arroyo. Ang kapal na mukha, Nakukuha pa talaga niya na pumasok sa Kongreso. Na napakabigat po ng aligasyon po sa kanya. Na nagbebenta ng mga proyekto. Siyempre, dahil sa porsyento. Yan ang problema, Yung iba nga, yun ang magpakita, Eto, makapal pa rin ang mukha. Yung iba, si Dong Gonzales, di na natin nakikita. Asa na? JJ Suarez, di na natin makita. Yung mga maiingay dati, wala na. Asa na sila? Hindi na natin nakikita. Abay, nagsitakas na ata, nagsitakas na ba? Or tinablan ng hiya, kaya ayaw na magpakita ng mga timawak? Iba talaga ang Pilipinas. Di ka na namin maabot, Pilipinas. Sobrang high mo na. Sobrang high na ng mga namumuno sa Pilipinas. Mga sugapa sa kwarta, sugapa sa kapangyarihan. Ang daming ganyan congressman. Yung sobrang kakapal ng balat na hindi na tinatabla ng hiya. Di ba? Ako kung masasangkot ako sa ganyan, puta, hindi na ako magpapakita, Mahihiya ako sa pamilya ko, Putang ina, pero sila proud na proud pa, At may mukha pa na may pakita. Buti na lang, meron tayong mga batang kongresista na handang lumaban dito sa mga buhayan na ito. Salamat sa inyo, palakpakan natin. Si Kiko Barsaga, sinuspindi nila dahil nagsasalita ng naaayon sa kanyang kalooban. Pero yung mga magnanakaw, puta. Maligayang maligaya. Punong-puno ang bulsa. May mga kabit pa. Pero, ayan, hinahayaan nilang pagala-gala. At para bagang ito na ang tama. Yung pagnanakaw na ang tama kaysa doon sa pagsasalita. Kung Marcoleta, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano ba talaga ang dapat sundin ng mga Pilipino. Yung pagsasalita ng meow-meow o yung pagnanakaw. Ano ba dapat ang pinapabura natin? Yung pagnanakaw o pagsasalita ng meow-meow? Kayo na po ang bahala. Kung Marcoleta, pasok.
Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng salubin ng nakararaming mga Pilipino. Ayun. Nasaktan ho kasi sila, Kong. Talab na talab eh. Alam mo, kahit po makakapal ang balat niyan, may tenga pa rin yan eh. May mata. Kapag tinaga mo sa katawan yan, malamang hindi tatablan. Oo. Kasi nga ang dapat na sistema dyan sa mga yan, banatan mo ng banatan. Sa salita. Diyan nagsisi-arayan yan mga yan eh. Kaya nga ginawa nila yan kay Barsag eh. Di ba? At malamang sa alamang, sa mga susunod, kayo ni Leandro Leviste. Congressman Leandro Leviste ang susunod. Pero malabo kasi marunong gumalaw ito eh. Nasa tama lagi. Pero kapag ikaw ay nasa tama, pag pinagplanuhan ka nila, wala ka magagawa. Pero saludo dito sa mga bagong kongresista na nagpapakita ng tapang at pagmamahal sa ating bansa. O palakpakan natin yan. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Ayun, mga kababayan, palakpakan natin. Kasi ang ginagawa nila, ginagawa po nilang ginagamit nila po ang kapangyarihan ng Kongreso para patahimikin ang kanilang mga miyembro. Na kung tutuusin, dapat sila-sila po dyan ang nagtutulungan sa lower house. Pero dahil magkakaiba nga po ang kanilang pananaw sa politika, magkakaiba po ang kanilang utak, yung iba magnanakaw, yung natitirang konti, hindi, abay magkakaanuhan talaga. Magkakabanggaan po talaga. So, ang sabi ni Congressman Marcoleta, ang miyaw-miyaw ni Congressman Barsaga ay nagmistulang alingaw-ngaw sa saloobin ng napakaraming Pilipino. Kaya po siya pinag-initan. Dahil relate na relate ang mga kabataan, hindi lang kabataan, kundi majority ng mga Pilipino sa mga patama at pasabog ni Congressman Barsaga. Kaya ayan, that is the consequence of his katapangan. Yung ipinaglalaban niya yung bayan, pero ito pa yung kanyang kinahantungan. Na dapat sana pinapalakpakan nga siya, dapat nga sana inaalagaan siya dahil siya ay may tunay na pagmamahal sa bayan, pero baliktad. Siya pa ang pinarusahan. Putang inang bansa yan. Anak ng tokwa. Ito, mga walang hiyang mga kongresista dyan, na karamihan magnanakaw, patay mali siya. Kunyari, hindi sila tinamaan, pero sa isip-isip ng mga yan, gago to si Marcoleta. May patama Gago to si Marcoleta, binabanatan tayo. Abay, tatamaan yung mga yan. Pero, at the end of the day, makikipagplastikan pa rin yung mga yan. Kunyari, wala sila kinalaman sa mga korupsyon na yan. Yan ang mga style niyan Diba? Maghihintay ng tamang pagkakataon yan, kikimkimin nila yung galit nila sa isang kongresista katulad ni Marcoleta, at pag nabutasan nila si Marcoleta o yung mga ibang kongresista na kinaiinisan nila, gaganti yung mga yan. Didiin nila yung mga yan. Mas marunong pa itong mga batang kongresista. Matuwid po sila. Palakpakan natin yan. Unfair, mga kababayan. It's unfair. Kung sino lang yung may kapangyarihan, yun lang ang may kakayahan na gumawa ng mga ganyan-ganyan. Diba? Kasi kung tutuusin, ang daming kongresista na nang bastos kay BP Sara Duterte. Diba? Ang daming kongresista na nang bastos kay BP Sara Duterte, which is the second highest position in the land, pero walang ginawa yung mga Duterte. Hindi nila sinuspindi, hindi nila kinasuhan, hindi sila gumawa ng hakbang para parusahan mga putang inang yan. Pero ito ang administrasyon ni Marcos Jr.
Binabanatan si Marcos, binabanatan si Romualdez, binabanatan sila. Pero anong ginawa nila? Suspendido si Barsaga. Di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang nasuspindi kahit isa sa pagsasalita laban sa pamumuno ni Duterte. Pero ngayon, kahit sino ka pang politiko ka, pag umayaw ka, kumontra ka sa kagustuhan nila, may kalalagyan ka. Tama yung sinabi ni Pangulong Duterte because dito, nagmamanifest po mga kababayan This act is a manifestation of the weakness of our leader. This is a sign of weakness kasi hindi niya kayang sagutin or pasinungalingan ang mga kritisismo laban sa kanila, kaya walang ibang choice kundi tanggalin, patahimikin, gamitin ang pera ng ating bayan para suspindihin or gipitin ang mga bumabatiko sa kanila. That's a sign of weakness. Pero hindi nila maikakaila. Ngayon, napalubog na ang kanilang bangka. Palubog na, di ba? Wala na yan. Sabi ko nga sa inyo, uubusin na lang ng mga ito ang oras, ang kaba ng bayan para ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa iskandalo na kanilang kinaharap. Araw-araw may nabubunyag di ba? Nakatiwalian. Pero wag tayong mawalan ng pag-asa mga kababayan. Hindi natin kailangan dumaan sa digmaan para mapatalsik ang mga hayop na mga adik na magnanakaw na yan. Dahil sila mismo ang magtatanggal sa sarili nila diyan sa mga pwesto nila. Okay? Hayaan natin silang gumawa ng mga bagay na mali na ikababagsak nila. Yun lang naman Di ba? This is ang mga galaw ng administrasyon ni Marcos is a sign of weakness. And true enough. Kasi ngayon, mayroong balita na weak talaga pala ito. Ito. President Bongbong Marcos is now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang administrasyon at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Wala ng hard fix, trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos resign. Para sa political analyst na si Lester Balmatero, patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sunod-sunod na bombang sumasabog sa bakuran ng palasyo. Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di naman ay pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal, pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos, at paghina ng ekonomiya, bunsod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Probably this is the weakest kasi may kita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Nitong mga nakarang araw, ang Pangulo na mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong ng mga investigasyon sa flood control scandal. Buta, walang no? Walang epekto yung mga papogi niya, no? Yung mga paglabas-labas na ganyan, pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. Walang effect Diba? Kasi hindi naman talaga siya yan. Yan ay parte lang ng kanilang mga propaganda. Parte ng optics para, kunyari, may ginagawa sila. Pero butangin na talangin ko kayo, may nagawa na ba yung mga yan? Eto nga investigasyon, napakatagal na, wala pang nakukulong na malaking buhaya Diba? Yung mga sinabi niyan, yung 60 billion na pondo ng PhilHealth, nabalik na ba niyan? Hindi pa, diba? Butangin na, naniwala kayo dyan, napakasinungaling na hayop na yan. Diba? Wala na maniniwala dyan. Kaya kung makikita nyo, sa numero po tayo nagkakatalo dito, pababagsak ng pabagsak ang kanyang ratings dahil wala nang naniniwalang tao sa kanya. Oo. Kung sino man ang i-endorso nitong Marcos na adik na ito, wala na. Sabi nga nitong nitong analyst na ito, it's a kiss of death. No sacred cows anya na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Naglaga na raw ayon sa mga kritiko. Yan na po mismo analyst na po yan. At mismong pinsan niya, nilaglag na niya para maisalba ang kanyang sarili. Diba?
Naku po, pinag-aralan ng mga political analyst yan. Alam nila kung anong tutunguhin, hindi man 100% na accurate, pero yan ang mga bagay-bagay na pwede nating pagkatiwalaan, pwede nating gawing basihan, kasi nga, pinag-aaralan po nila yan ang pagiging political analyst. Diba? Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang pagtatakipan, pero sa tingin ko dito, sa tingin ko dito, ay maglalaglagan. Ang susunod na magsasalita dyan, si Martin Romualdez. Kasi nilalaglag na siya ng pinsan niya eh. Diba? Nilalaglag na siya ni Marcos Jr. Oo. Kahit yung Claire Castro, patuloy pag ipagtanggol si Marcos Jr., wala nang maniniwala doon. Mga tanga, wala sa katinuan, sintu-sintu na lang maniniwala sa mga naratibo na manggagaling sa Malacanang. Manggagaling sa mga bangag, lalong-lalo na kay Claire Castro. Ang sabi ng political analyst, this is the weakest. Pero umpisa pa lang, alam na natin ang weak na siya. Oo. So, kung kailan nga siya lumabas, nagpapapicture sa baha, sa lindol and all that, sinasabi pa nga, kung dati nga na hindi siya lumalabas, weakest na. So, ngayon nga na lumalabas siya, kahit pa paano, weakest pa rin ang tawag sa kanya. Putangin na, saan tayo dadalhin ang pamumuno nitong banda ito? Oo. Ito na daw ang pinakamababang yugto sa pamumuno ni Marcos Jr. Kitang-kita naman natin yan. Ekonomiya, infrastruktura, trabaho, bilihin. At lunod na po sila sa kontrobersiya. Baka hindi na natutulog yung mga yan eh. Pero weak man siya ngayon. Isang singhot lang ng pulburon yan. Strong na naman yan. Di ba? Pero tulad ng lagi nating naririnig mga kababayan, ang taong lango sa lahat ng bagay ay hindi nagtatagumpay. Kapag ikaw ay lango sa droga, lango sa kapangyarihan, lango sa kayamanan, wala yang magandang kapupuntahan. Maghihintay na lang tayo ng oras hanggat sila ay mabulunan. Kung meron po kayo komento sa ating napag-usapan, comment nyo dyan sa comment section, babasahin po natin yan. At malay mo, mapag-usapan natin yan sa ating mga susunod na talakayan. Hanggang dito na lang po ang ating usapan at magkita-kita tayo muli sa susunod na upload. And once again, my name is Master Jude saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Bye-bye. Magandang araw po na Martes sa inyo lahat.